What's up, Chamber Cards? It's nice to be back once again, and it's been 3 or 4 months na nagawa po ulit ako ng video. Busy sa bagong work, specifically sa church. Siyempre, si God muna bago ang lahat. So, naisip ko to start with a new video after a long time. Bigyan ko kayo ng preview kung anong laman ng aking Q-case, kung anong Q-case pa rin ang gamit ko. Kung matagal na po kayong subscriber ng channel ko, kung mapapansin nyo, meron na po akong 2 o 3 videos regarding sa kung anong laman ng Q-case. So before, halos punong-puno yung Q-case ko. Usually Q-case ko is 3x4. So lagi pong puno yun. So ngayon, medyo na-minimize na since medyo madalang na tayo maglaro. So gusto ko medyo hindi na ganun kabigatan yung laman ng aking Q-case. Pero old school pa rin yung Q-case ko. Ito yung malaki. This was a 3x5 hard Q-case. Specifically, ang pangalan nito, ang brand nito ay Holy Q-case. This was the former Q-case of Champ Carlo Biado. Okay, so may sentimental value to kaya hindi ko to na-out. So estimated worth nito, kasi second hand na to, siguro I would give this a 10,000 worth of Q-case, considering yung kanyang pinagdaanan tsaka yung kanyang sentimental value. So condition to, nilagyan ko to ng leather conditioner palagi, tapos yung kanyang mga bakal ay DW40 para hindi kapitan ng kalawang. So that's one way of maintaining your Q-cases. Pero ang dami nang naglabasan ngayon ng mga Q-case na magaganda, na Oxford cloth, iba parang bag na nasa 18,000, 15,000. So, depende sa inyong preferability kung ano ang gusto nyong Q-case. Ako, I want this to be a hard case, yung talagang matigas. Kasi kung magta-travel kayo, punta kayo ng probinsya, sa kotse siya, so hindi siya masyadong maiinitan kung maiiwan nyo sa kotse. And at the same time, lalo na kung sasakay kayo ng aeroplano, at hindi nyo siya ma-hand carry. So, safe na safe ang inyong mga ako. So, nagkaroon din ako ng mga soft Q-case before, pero naisip ko nga yung pag-travel. Paano pag magta-travel? But anyways, kung ano-ano lang yung pinagdidikit ko dyan, may kamoy, yan, Pentizan, S. At ito yung original na nakakabit doon sa kung Champ Carlo Biado pa to. But anyways, tingnan natin kung ano laman ng Q-case ko ngayon. Kung gusto nyo check yung dati kong video, browse lang po kayo sa loob ng channel. So makikita nyo yung laman ng Q-case ko, anong Q-case ang gamit ko before. So to start with, pakita ko muna sa inyo kung ano itsura ng loob yan. Say 3 batt and 5 shafts capacity. By the way, I forgot to tell you, meron tayong small pocket, large pocket, saka side pocket for the Champ Q. So I would start with my main Q. So, isa lang po ito. Starting off with the bat. So, yung bat ko is a Predator Sticky Pete 8 points. So, bakit 8 points? Kasi yung kanyang crown ay 8. Bibilangin nyo to, 8 to. So, this is a technology bat from Predator. It's a classic one. Timeless classic ito. Kaya gusto ko to. Ako po kasi ay hindi rin mahilig doon sa may leather grip. Kaya ito po ay wrapless. So maganda sa wrapless, very low maintenance, hindi na pupudpod, hindi ka palit ng palit every year kasi wrapless ka siya. So this is a rosewood edition, tapos merong hard maple bird's eye dito, tapos sa gitna, I don't know kung ano yung tawag doon sa wood sa gitna. So it's a combination of 3 woods na pinagsaklob-saklob. Yan. So, para siyang 314 din na splice. This is a splice bat. Kaya maganda siya as technology na din to. Hindi ko alam yung explanation ng pagka-technology niya. Pero, one of the pros mentioned, there's something about Predator bats na wala sa ibang bat. Kasi pag binuksan mo siya, dito sa likod, yung density ng kahoy, makikita mo yung quality. Ibang-iba sa ibang high brand na mga wooden bats. And at the same time, kaya ayoko din bitawan to, this is a gift from my wife and from my daughter. So siguro it will stay for life to me. Ang bigat ito ay nasa combining with the shaft,
maabot ako ng 19.7, 19.8 ounce. This is my favorite one. Next is my shaft. So, hindi po siya Predator. Predator lang yung joint protector. So, ito po yung tumagal talaga sa akin na shaft. So, this comes with a dynamic tip na hanggang ngayon hindi pa napupudpod considering ito ay soft. Courtesy of Turning Rod. So, makapit siya ang na soft tip pero hindi na, ang nagtataka ko hindi siya napupudpod. Pinambe-break ko mga ito eh. So, this is an NC2 shaft. It's been a year to me. Hindi ako nagpapalit. It's a good thing na nagpalit ako from wooden Vantage to a carbon fiber. Kasi talagang bihira lang po kung maglaro. Kasi talagang babalok sa akin yung mga wooden shaft. Kasi hindi ko nagagamit. Kuminsan kahit maayos yung pagkalagay mo sa casing, pero kung hindi mo siya nagagamit ng 2 months at nandun lang siya, may possibility due to environmental condition, init-lamig lalo na ngayon, may possibility na slight curvature or slight warping ay mangyayari doon sa tako nyo kung hindi nagagamit. So, tama yung decision ko, I changed from wood to shaft. Kaya, okay pa siya. Maganda naman ang performance ng NC2. At may balita si Sir Nimrod na may bago siyang labas na carbon fiber. Mas maganda daw dito sa mga labas niya since last year. I just don't know, hindi ko pa nasusubukan. Hindi pa ako nakakapasyal sa kanya. Almost 2 months na yata ako hindi nakatumbok. Pero yung huli tumbok ko with some friends, naglaro kami, that's 2 hours. Bago yun, another, siguro a month, half a month din. So, yun lang po yung laro namin. Twice a month, kumisa once a month, kumisa ito nga, 2 months, walang laro. So, nag-iisip-sip na rin po akong bumalik, maglaro ulit at gumawa ng video. So, wanted to come back playing again. This one is recommendable. Okay, pag po tayo sumasablay, let's not blame it doon sa equipment. Palit tayo ng palit. Sayang resources nyo. You'll buy the shot for say 15,000 pag hindi tayo nakashoot. So, sumasablay, laging talo. Ay palit agad tayo. So, you examine yourself, i-video nyo sarili nyo. Tingnan nyo kung saan yung mali nyo. Maybe doon sa positioning, sa stance, sa hawak, doon sa fundamentals. Very important. I always emphasize that. Kasi sayang bibili nyo yung tako na 15,000. Sasawa kayo, bebenta ng 12,000. Saan napunta yung 6,000 or 5,000? Sayang naman. Now, this one is a classic inlay. Sabi nila mother of pearl daw. Sabi nila nagbigay sa akin, mother of pearl. Pero it seems like mother of pearl nga. So, hindi ko lang na papa-examine sa mga acoustic enthusiast. Sanay tumingin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 crown. May 6 crown siya. Tapos, I think this is mother of pearl. Tapos, capless din siya. So, ang plano ko dito is maging handle siya noong signature shot ko. Yan, yung signature shot. So, dun sa mga 3 years ago, na-feature ko na itong signature shot. Ito yung isa sa kauna-unahang konta ko. This is a Pampanga Cube. So, buhay pa siya, guys. Buhay pa siya. Naka-victory tip to. Predator victory. Kasi yung Predator shot, nagpalit ako ng tip. So, sayang naman, buo pa. So, lagay ko sa Pampanga Q. So, this is a Pampanga Q. Sa playable Q, guys. So, papalitan ko lang ng joint to. Ito yung kakabit ko dito. Okay, no? Alright. So, sino-sino ba nakapirma dito? Actually, guys, i-update ko kayo na dagdagan to. Dito si, syempre, hindi mawawala si Goat, Efren. Nandito si Camp Robelin Amit. This was 3 years ago, taken 3 years ago. Nasa dito si Champ Carlo Yado. Isa sa idol natin yan. Champ Carlo. Tapos si Jeffrey De Luna. Champ Jeff De Luna. Tapos si Alex Pagulayan. Si Alex Pagulayan, hindi ako yung nagpapirma nito. Si Putol. Umuwi sa Bulacan. So, happens to be iniwanan ko to para mapapirmahan. Kasi, that was Christmas Eve. Hindi ko maiwan yung family just to, for the autograph. So, iniwan ko kay Utol. Si Utol na nagpapirma. Tapos yung iba dito, si Boss Nimrod ang nagpapirma. Okay. Tapos si Champ Livan Cortesa. Yan, si Boss Nimrod ang nagpapirma nito. Tapos si Champ
Bustamante, si Django Bustamante. So, happens to be, we were invited sa 70th birthday ni GOAT Champ Efren. So, I took the opportunity. Yan. Tapos, si Dennis Orculio, Champ Dennis Orculio, very classic player. Galing po nito, idol. Happens to met him once doon sa Hard Times, sa Timog. And, siyempre, si Boss Nimrod. Q-maker of champions, declare Q champion. Pinakalimutan ba ako? So that's about it. It's like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There are 10 signatures here. This is shop na to. I don't know kung magkano ng worth nito. So hopefully, I came across with yung mga champions natin para magpa-sign. Para madagdagan yung signature siya. Lagay ko na lang to sa escaparate. Yung latest ko is, I tried this Jump Q. So, kasi nabenta yung Adam Q ko na Jump Q lang siya. So, may bumili. And this one, I try ordering sa online. So, hindi naman lahat na mabibili nyo ay perfecto o magugustuhan nyo. This one, medyo disappointed ako kasi iba yung nasa picture eh. So, mas maganda pa rin. Recommend you go to a local store. Mas maganda pa rin bumili kaysa yung sa online kasi hindi mo ma-examine kung ano ang kalidad niya. Okay naman siya, nakapagpapatalo na I show it sa previous videos ko na nakapagpapatalo, nakapag-break naman to. So, try-cut ito sa McDermott. May logo siya dito. Bakal to. Plated. And this is the shaft. This is a 13mm shaft. So, sabi carbon. Pero, I think this is wood. I know the sound of carbon. So, ay mukhang wood to. Coated with the carbon-like coating. Black. Parang wood siya. So, yun yung sa mga tako. ito lang naman ito. Dati, madami ito eh. So, pero, usually, yan, dala ko lang dito is yung jump brake. At saka itong playing Q. So ito, meron akong separate na Q case dito sa yung signature Q. Iniiwan ko to kasi masyado nga mabigat. Alright? So what else ang laman nito? So punta naman tayo sa gloves. Guys, I would recommend that if you have a budget, pili kayo ng branded na gusto nyo kasi maganda yung aesthetically speaking, pag tumitira kayo, di ba ang ganda? Kasi branded siya. Pero kung wala naman, any gloves to do, just to protect your skin from kung umuulan, malagkit ang kahoy, kahit yung carbon fiber, malagkit. Sobrang lamig ng venue. Pero kung walang budget, I would suggest any gloves to do. Basta fit, saka hindi kulubot. So ako, I don't buy an expensive gloves. Kasi usually, napupunit din po siya, sayang eh. 1,300, 2,000 yung gloves. So parang kasing halaga na isang tako. Isang ordinary cube. So rather, I buy ito yung mga tag 100, 150. Okay naman siya, tumatagal naman siya. So kung mayroon ako 1,000, so I can buy like 10 gloves dun sa 1,000 worth. Kapag nasira, so gamit na naman ng panibago. So, ganun lang. So this is my second glove. See, hindi pa nagsisira. And I have the third glove. It's also a black one. Black ito. Yung iba napamigay ko na eh. Siguro mga 5 na din yung napamigay. Tapos ito, say, Predator lookalike. Pero ang ganda ng ano niya oh. Logo niya. Totoo talaga. Fits perfectly sa skin ng kulubot. Para siyang bikini style kasi hanggang dito lang siya. Ganda no? Parang siyang original. Pero free lang ko doon sa Jump Q na sa online ko nabili. Hindi ko naman siya masyado ginagamit kasi wala siyang padding dito na parang ganito. So wala siyang padding na rubber dito. Medyo feeling ko madulas or hindi lang ako sanay. So yun yung mga gloves. And then what else?
I have here, siyempre hindi tayo makawala ng cloth. So, why? Pagkatapos mo maglaro, huwag mo iwanan huwag mo isuksok basta yung pot o punas-punas pag may time. Bakit? Kasi minsan nag-stick na dyan tumatagal na at nagiging mancha siya. Well, I form a good habit of cleaning my pots or my equipment before placing it into the casing. Kasi kung cloth yung loob ng casing mo, yung residue ng mga chalk, yung mga dumi, would stick doon sa loob ng sidings ng casing nyo. Lalo na kung mamahalin yung casing nyo. So, madumi. Kaya magugulat kayo pag madumi yung casing nyo sa loob dahil sa nilalagay nyo, hindi nyo nililinis. At once naglinis kayo tapos ilagay nyo, magugulat kayo pag pinull out nyo, magugulat kayo bakit siya madumi. Nilinis nyo naman yung equipment nyo bago nyo. That's because yung mga unang practices nyo, madumi na siya. Yun. So, cloth at yung chalk. So, I would advise kung meron kayong mga kitang maliit na lalagyan. This is actually a dental floss container. So, kung ano man ang makita nyo, mas maganda meron kayong container na ito. Kasi yung nalagyanan ng packet, dumudumi din po yan kasi yung mga residue ng chalk naglalaglagan doon. So, ano naman ito? So, I have a copper taper. Ganito lang po kaliit. Tapos, I have the Conlient chalk. So, super tagal na nito. Conlient chalk, oil base. And yung chalk. Ito pala, Boston Broad, nakita ko nalaglag sa ilalim ng kama. So, this is a Taom B10 sa blue. So, ganda. Super copy. Wala ko nawala Right? So, medyo mahal din. So, what else? So, I think wala na masyado natira doon. Hindi mga joint protectors in case mawala o masira, meron ko pang backup. I hope you like my comeback video and maraming salamat sa support. You're one reason that's why I would stick around and make some more videos for you guys. And thank you for your support. I appreciate. Maraming salamat po. At doon sa mga hindi ko po napagbigyan na mag-review ko yung Rhino or Tulip or something, pasensya na po kasi medyo busy and at the same time, we are feeding a family so yung resources natin is only limited kasi hindi naman tayo sponsored. And all equipments way back I review is from my own resources o sarili ko pera yun. So, pag may time po at may extra money, I would like to review some of the average brands ng mga acoustics for you guys. So, please comment below, share, and like. Yung sa hindi pa po nakaka-subscribe, check out my channel, all my videos. I think I have almost 300 videos sa loob. Subscribe lang po kayo. And thank you for your support. Until next time, please abangan nyo yung next video.